Hi sa mga brothers sis dyan sa Malaysia. Kamusta na kayo? Ako pala si Sis Rose Ramos. Nag-survive ako noong September 3, 1993. Nag-survive ako sa Pasunangka. Yon MI na si Brad Rodel Atilano at saka yung city ko doon si Brad Richard Francisco. Noong 1994 naging secretary ako ng Mother Chapter hanggang 1998. Pagdating na 1998, ina-appoint ako ni Danny na maging secretary, maging sorority president ng Zeta Pi Omega. Pero nung nakilala ko si Danny, ang pagkakaalam ko na talaga siya yung totoong founder ng Zeta Pi Omega. Kasi nag-survive ako, ang alam ko rin na 1975 ang nag-found yung Zeta Pi Omega. Tapos okay lang sa amin na magkasama kami, matagal kami magkasama ni Danny Barrios. Naging masaya kami kasi mababaw ko rin kaligayahan ko noon na ang pagkakaalam ko na yung maganda yun pinagsamahan namin na walang kasamang mga kasinungalingan, mga kalukuhan. Dahil bata pa ako noon, wala akong pakialam. Basta ang sa akin kasi pag makasama namin si Danny Barrios ay tingin namin sa kanya parang Diyos. Parang ganon din yung pag-astar niya sa amin na hindi namin na alam na iyon pala na marami palang tinatago kasi nangalingan. Saka para sa akin naman na wala naman yung issue tungkol sa year natin. Para sa atin mga brad and sis, kailangan lang natin na tawag dito na buksan lang yung isip at puso natin na yun pangunawa natin na para at alamin yung katotohanan na hindi dapat tayo magagalit na sa mga issue ng ganun tungkol sa year dahil lahat tayo ay biktima lamang sa panluloko. Na nung nag-start kami ng 2005, yun alumni na nakilala na namin si Brad Boy, Gilbert Caceres at saka si Brad Nelson Guerrero na sila yun mga totoong founders ng Zeta Pi Omega. Doon namin din nalalaman na yun sina Brad Renny Watton ay isa yun sa nag-survive ng August 26, 1978 na sila yun pioneering. Na sina Brad Lambo, Jarani, na yung iba na hindi ko nakalimutan ko yung mga pangalan, pero basta ang alam ko na 12 persons yun nag-survive ng August 26, 1978. Ang nag-initiate sa kanila yung 6 founders na sina Sis Jackie Bernardo, Josie Santa Teresa, Roger Salatandre, Arthur Barrios, Brad Gilbert Caceres at saka si Brad Nelson Guerrero. Ayun, sila ang nag-initiate doon sa 12 pioneerings na nag-survive ng August 26, 1978. Pero according yan to Brad Renny Watton, yung nag-interview din ako sa kanya. Pero nung time nag-interview ako sa kanila na wala rin nakutos sa akin, basta sa akin lang kasi na gusto ko kasi malaman ko ano yung katotohanan kasi marami na akong narinig na tungkol sa mga yung kasinungalingan na tungkol sa year na gano'n. Di ang sa akin naman na sinasabi na buhay pa yun mga nag-survive ng August 26, 1978. So hinanap ko sila na ako mag-isa, naghanap ako ng paraan kung paano ko sila makita at nag-interview ako sa kanila. Naalamin ko yung katotohanan at yun ay na-discover ko doon kay Brad Renny Watton. Isa siya
Sa una kong na-interview, pagkatapos si Adjarani, nag-meet na rin kami ni Brad Hermes Lambo, pero sa katunayan wala siya ngayon dito sa Pilipinas, bale nasa overseas siya. Nung umuwi lang siya dito noong 2010, saka lang kami nagkapag-usap at nakilala ko siya, nakasama pala sila ni Brad Rene na nag-survive noong August 26, 1978. So para sa akin bro, na hindi ako hinangat na yun na sirain ang isang tao o kapwa bro natin, na kung ano man yun totoo, yun lang ang gusto ko, na ang katotohanan pala ay tayo na 1978 na-found ang Zeta Pi Omega, hindi 1975. Pero nung nag-discussion na, nagiging two-faction na kami dito sa Pilipinas, dito sa Zamboanga, bale doon nagsabi si Danny na inadapt lang daw niya ang 1975, pero totoo 1978. At unti-unti na nagagalit siya, tapos na galit siya rin sa mga kapwa founders na, pero according to Brad Nelson Guerrero and Brad Boy Caceres, na si Danny na hindi nga Zeta Pi Omega. Bale, sila mga 6 founders, nagbigay sila kay Danny Barrios ang power para mag-administra ang Zeta Pi Omega. During na yung na sikalisan sila pagkatapos sila mag-graduate, ganun. Pero hindi na binigay yung power sa kanya para magiging founder siya ng Zeta Pi Omega. At saka isa pa yan na na-discover ko na since 1994 na sinabi niya sa amin na registered na tayo sa SEC. Pero nung naalamin ko na, pumunta ako sa SEC, nag-register pala ng 1999. Pero patuloy siya naghingi ng pera sa mga founders kasi ang sabi niya na para mag-register daw sa SEC. Na kaya ayun mga founders naman na nagbigay ng tiwala sa kanya. At saka ang pagkakaalam ko, isa pa rin yun sa ayon Constitution and bylaws natin na marami na rin amend. Nung nakilala na namin si Brad Boy Caceres at saka si Brad Nelson na mayroon sila Constitution and bylaws, yun talaga na yun original, na yun ang nakita namin. Tapos ngayon, ikaw, Brad Hiram, na witness ka rin na nakita ko na sabi mo na binigay sa iyo ni Danny Barrios na yung Constitution and bylaws na iba na talaga. Kaya ang ibig sabihin yan na patuloy pa rin yung panluloko, na sana tama na, nakakapagod. At saka para sa atin naman, parang ako rin na iniisip ko na parang nakaka-discourage na rin. Kaya lang mahirap kalimutan ang isang bagay na pinaghirapan mo na pare-pareho tayo naging biktima. Siyempre, para sa atin lahat na to all concerned Zetanians, na ang sakit, di ba? Masakit talaga ang nangyari sa fraternity natin ngayon, na bale, tayo na ang biktima, tayo bang nagkagulo dito ng dahil lang sa mga panluloko ng isang tao. So, sana na yun na sinasabi ko sa inyo, yung isip at puso nyo, buksan nyo yan, at hindi na kailangan tayo mag-away-away ng tungkol dyan. Ang importante, tungkol sa year, ang importante ay alam natin na Zeta Pi Omega tayo. At saka, nung pag-survive natin, na sa survivals na ang pagkakaalam natin na Zeta Pi Omega ang pangalan ng fraternity na pinasukan natin, na hindi yun na sinasabi na 75 at 78. Kaya ang ilagay natin sa puso at isip natin na Zeta Pi Omega tayo. At saka ang alam ko na walang problema na hindi malulutasin, na tulong-tulong lang tayo, na kailangan na yung malambot ang mga puso nyo, na huwag patigasin ng dahil lang sa mga ganun bagay na sinasabi na patuloy yun, na sinasabi na patuloy yung panluloko ng ang gusto nila na 75 na ganito ganoon, mayroon naman na 78 na ganito ganoon.
Na sana wag nang bagitin ang year ng fraternity kung ano man yung nag-found. Na tayo na lang, bali silent na lang tayo, alamin natin kung ano yung totoo. At saka sana naman yung iba dyan na nanloloko, na niloloko yung kapwa mga brad and sis natin, na sana tama na. Ganun. Na huwag na natin gayahin ang pader na sinandigan natin noon na nag-umpisa, na ang tingin ko talaga na parang akala no, parang Diyos talaga siya sa paningin ko, na nakamali rin tayo lahat, no? At saka na hindi pala siya karapat-dapat na pagkatiwalaan, na dahil na kung tutuusin wala tayong sweldo dyan, pero patuloy yung serbisyo natin dahil na mahal natin yung frat natin, dahil buhay natin ang nakataya para makilala natin ang Zeta Phi Omega. Kaya sana nga ipagpatuloy pa rin natin yung suporta, na full support para sa fraternity, na maging maayos ang lahat. Kung tutuusin na si Danny Barrios, ay dapat nga sana magpapasalamat din tayo sa kanya, dahil according to the founders, na tumulong din siya na sa yung gumawa ng constitution and bylaws noon sa kanila. Kaya lang na hindi ko rin alam kung anong motibo niya, dahil kung bakit ngayon na nakaganyan siya, hindi na ngayon, noon pa. At saka ako sa totoo lang, mga brother and sis, naging tauhan din ako ni Danny noon, na ayun, na doon ko nalalaman na yung mga solicit doon na pinapadala niya sa amin sa mga government office na gano'n, na hindi ko alam yun kung ano ba talaga ang letter na dinadala namin doon, kasi na hindi namin pinubuksan yun. Kaya lang, nandoon kami kay late Mayor Kaling Lobregat, na nakaupo kami doon, kasama ko yun noon na Vice President na year of 1995, si Brad Darwin Aquino, na ngayon isa siyang teacher doon sa college, na kaming dalawa na humarap sa amin si Madam Kaling Lobregat, na sinabi na tama na yung panluloko, na ang Zeta Phi Omega ay palagi na lang naghihingi, ganun. At saka na parang hindi na kaya na itayo yung fraternity kung hindi hingi sa mga government office, kung kani-kanino, ganun. Alam naman natin na yun, pagka malaking personalidad sa publiko, at alam natin na marami yan koneksyon, sila pala na pinag-uusapan na tungkol sa fraternity natin, dahil palagi na lang nagsosolicit na ayun pala, na nagsosolicit si Danny Barrios, inutusan kami, na tapos na siya naman ang pumupunta doon na pagkuha na sa pera, na hindi naman namin nakikita yun, hindi na namin alam na ganun kung ano yung ginawa niya doon sa pera. Pero para kami kasi, ako nahihiya talaga ako sa ginagawa niya, na yung umarap sa amin si Madam Kaling Lobregat, na ang sabi niya na magnanakaw, na at saka yun kapal ng mukha, na kung ano-ano, na parang hindi ko malunok yung mga salita niya. At saka umiyak na lang ako, at iyak-iyak talaga ako, na sana naman na itigil na yan, hindi na mangyayari yan sa mga brad natin ngayon, sa mga sis natin, na yun nangyari sa akin noon, na pakapala ng mukha, gano'n. At saka doon sa mga politician na sinasabi nila, bro, na yun ini-endorse ang Zeta Phi Omega sa mga politician, na gano'n. Tapos yun kami kasi na nagtatrabaho kami, na naglagay kami ng poster kahit gabi na, hanggang madaling araw, na ganito, ganoon, na tapos kahit gutom na kami, na masaya pa rin kami, na gano'n, na hindi naman namin akalain na yun pala, nabinenta na kami doon.
bininta na yun fraternity. Ang pagkakaalam namin, dahil ako na parang na parang doon ako na malaya na yun nasa kay ano na kami, Attorney Fred Jimenez, na tumagpo yun siya na bilang congressman, tapos pinapakilala ang Zeta Pi Omega doon sa kanya, pinapakilala ni Danny doon sa kanya na sinasabi na ang Zeta ay full support kay Attorney Fred Jimenez. Sa bandang huli, di kami ni Brad Abraham Sali na sumasama kami doon sa kampanya kay Attorney Fred Jimenez. Yun pala na si Danny Barrios pala nandun kay Lepeng. So, ang laking kahihiyan nung minura talaga kami na yun fraternity natin na. Pero sa totoo lang na nagsabi talaga si Attorney Fred Jimenez na hindi pala maganda ang nangyayari dahil nakita niya talaga na si Danny Barrios ay nandun pala kay Lepeng instead na sana na doon sa kanya kami lahat. So doon ko na nabuksan yung isip ko na iniisip ko kasi na ayun pala na pwede pala mag-negotiate si Danny na kahit alam na niya na in-endorse niya doon kay Attorney Fred Jimenez, tapos siya mayroon din grupo na dala doon kay sa ibang politician. So para sa akin panloloko yun. Nakakahiya doon sa mga politician dahil sinasabi ni Fred Jimenez na ang Zeta Pi Omega ay talagang gutom sa pera. Na ganun. Siyempre kami nahihiya kami ni na Brad Abraham. Pero parang siyempre na hindi naman kami ang gumawa nun, isa pa kami ay tumutulong din lang na wala naman kami ibang motibo dahil hinangad lang namin na maging masaya na nakakatulong din kami sa iba na gusto yun na nangangailangan din ng tulong namin at saka yun sana na yun para ang lang kasi namin na masaya na mababaw lang ang kalimutan namin. Yun din ang pagkakaalam ko na pero bro, kailangan na mag-interview ka rin kay Brad Beniwaton dahil marami rin siya na masasabi sa iyo na hindi ito na sinasabi na sinisiraan ng kapwa mga grupo. Pero sa totoo lang na parang yung dalawang faction ngayon dito na yun na sinasabi na gusto doon kay Danny at saka yung dito kina Brad Boy Caceres at saka kay Brad Nelson. Pero para doon sa mga Brad and Sis na naintindihan yung mga nangyari, yung issue na tungkol sa year, na isipin na lang natin na hindi year ang kailangan natin na tawag dito. Ang kailangan natin nilagyan ng pansin. Ang kailangan natin ngayon na yun mabuo ulit at may oneness tayo at unity na sana lahat ay makakaintindihan na rin yung ganun. Saka huwag kayong magagalit doon sa sinasabi na 1975 at saka 1978 na ganun, Zeta pa rin tayo pareho na tama na yan issue. Ang importante yung Zeta tayo. Saka, teka bro.